Hello, ako po si Benjamin Phillips, and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Habang papalapit ang draft ay dumadami na ang mga prospects sa UAAP at NCAA ang ini-skip ang kanilang final year. Ang school na posibleng magkaroon ng pinakamadaming applicant next draft ay ang Dynasty na Ateneo. Kahit expect natin na talagang malalim ang magiging next draft kahit pa hanggang 4th o 5th round. Sa rank 60 ay 6-feet shooting guard na si John Galinato. Hindi masyado maganda ang nilaro ni John sa kanyang final UAAP year. Pero ngayon sa PSL ay may ilang high school scoring games na siya para sa San Juan na nagpapataas na unti-unti ng kanyang draft stock. Sa rank 59 ay 6-feet shooting guard na si Poco Tanchoco. Sa rank 58 ay 6'3" small forward na si Daniel Malyari. Sa rank 57 ay 6'4" power forward na si James Tempra. Sa rank 56 ay 6'5" power forward na si RB Berge. Limited lang ang naging playing time ni RB ng UAAP playing days na. Pero sa last MPBL season ay naipakita niya ang kanyang versatility at outside shooting pagka nabigyan siya ng playing time. Sa rank 55 ay ang 6'2" point guard na si Jed Colonia. Sa rank 54 ay 6'1" shooting guard na si Remy Huntley. Sa rank 53 ay 6'1" shooting guard na si Reggie Morido. Wala naman masyadong pagbabago kay Reggie sa last conference ng PBA 3x3. Reliable 3 and D wing pa din siya na naaasahan ng Pioneer. Sa rank 52 ay 6'5" center na si Kevin Villafranca. Sa rank 51 ay 6'4" power forward na si Mark Neil Cruz. Sa rank 50 ay 6'5" power forward na si RJ Minerva. Medyo tumaas ang drop stock ni RJ ngayon sa PSL dahil kitang mas lumapad ang katawan niya na mas nagpalakas ng inside game niya ngayon. Sa rank 49 ay 6-feet shooting guard na si Paul Garcia. Sa rank 48 ay 5'10" shooting guard na si Ray De La Rosa. Sa rank 47 ay 6'4" small forward na si Andre Durendes. Unti-unti ay tumataas ng stock ni Andre dahil sa stint niya sa PBA 3x3. Magpatuloy lang ito o matulungan makapag-leg champion ng Terra Firma ay di na malabong makuha siya sa third round. Sa rank 46 ay 6'5" forward na si Rodel Gravera. Medyo unknown pa si Rodel nung FTU days niya. Pero nang naglaro siya sa MPBL at PSL para sa Quezon ay mas naipakita niya ang kanyang hustle at athleticism. May ilang player of the game na din siya. Magpatuloy lang ito ay posibleng tumaas palalo ang draft stock niya at makuha kahit sa third round. Sa rank 45 ay 6'7" power forward na si Darwish Bederi. Sa rank 44 ay 5'11" shooting guard na si Jello Rason. Sa rank 43 ay 5'11" shooting guard na si Cyrus Torres. Sa FTU pa lang ay kilala na si Cyrus sa pagiging efficient 3-pointer. Pero mas malaki na ang chance na tumaas lalo ang stock niya dahil sa paglalaro sa PBA 3x3 at MPBL. Dito niya pwedeng mai-showcase na siya ang best wing outside shooter sa class na ito. Sa rank 42 ay 6'1" shooting guard na si AJ Miranda. Isa si AJ sa naging top wing scorer sa last NCAA season. Naituloy lang niya ang scoring na ito sa PSL at MPBL ay pwedeng mas tumaas pa ang stock niya. Sa rank 41 ay 5'10" point guard na si Prince Carlos. Sa rank 40 ay 6'4" power forward na si Arvin Gamboa. Medyo bumaba ang stock ni Arvin dahil sa kanyang ACL injury. Pero ngayon sa PSL ay malaking bagay ang kanyang outside shooting kung bakit naging contender ang San Juan sa PSL. Once bumalik na ang confidence ni Arvin at bumalik ang kanyang inside game, for sure ay tataas lalo ang drop stock niya. Sa rank 39 ay 6'3" small forward na si Miggy Corteza. Currently ay pwede nang makuha si Miggy sa third round dahil sa kanyang reliable inside and outside scoring at pagkakaroon din ng decent NCAA career. Pero ngayon na naglalaro siya sa defending MPBL champion na Pampanga, ay lalong tataas ang stock niya at baka sa second round ay makuha na. Sa rank 38 ay
ay ang 6'3" small forward na si Joaquin Manuel. Malaking tulong talaga sa draft stock ni Joaquin na part siya ng champion team na Lasal. Pero para mas tumaas pa ang value niya, ay dapat makalaro muna siya sa MPBL o PBA 3x3 para mas maipakita ang kanyang 3&D game at makatulong uli sa isang contending team. Sa rank 37 ay 5'11" point guard na si Peter Alfaro. Quality minutes at leadership ang naitulong ni Peter sa pagkakakampiyon ng San Beda sa NCAA. Kahit ngayon na maglalaro na siya sa ABL, ay pwede na niya mas mapataas ang stock niya at baka mapik kahit sa third round na pwedeng makapirma sa isang PBA team. Sa rank 36 ay yung 6'4" power forward na si Abdul Sawat. Si Remogat ang Red Warrior na pinaka-pinag-usapan sa last season. Pero si Sawat naman ang naging second best local offensive player. Malaking bagay din ang leadership ni Abdul para mag-guide ang mga younger players ng UAE. Pero kung mas mag-i-improve pa ang laro niya sa MPBL, ay di lang sa third round pwede siya ma-pick at baka sa second round pa lang ay makuha na siya. Sa rank 35 ay 6'4" power forward na si Don Ochea. Matagal na inudlot ni Don ang pagsali sa draft. Pero ngayon ay isa na siya sa masasabi kong PBA ready sa list na to. Makapasok lang ang Batangas sa finals bilang isa siya sa starters sa upcoming MPBL season ay mas tataas pa ang kanyang value. Sa rank 34 ay 6'3" small forward na si Nat Tuseo. Masasabi kong isa na sa best of the ball offensive player sa list na to, si Nat. At napatunayan niya yan sa pagkakakuha ng MVP sa NCAA All-Star. For sure ay may ilang scouts na ang nag-aabang sa kanya ngayon dahil ang mga gaya niyang role player ang kadalasang nakukuha sa third round o kahit pa sa second round. Sa rank 33 ay 6'7" center na si Dave Ando. Isa si Dave sa may highest IQ at reliable outside shooting sa mga center sa list na to. Mas nag-improve na din ang kanyang physicalities dahil sa paglalaro sa iba't ibang 3x3 international competition. Sa rank 32 ay 6'3" small forward na si Paulo Hernandez. Biglang tumaas ang draft stock ni Paulo nang tinulungan niyang mapuha makapasok sa finals bilang main wing scorer nito. Pero kung matutulungan niya ang San Juan magkampiyon sa MPBL ay pwedeng kahit sa second round ay mapit na siya. Sa rank 31 ay 6'3" power forward na si Jopet Soriano. Bigla ang pagtaas ng draft stock ni Jopet sa kanyang final season sa NCAA. Dahil bilang starting power forward ay naging malaking bagay ang inside presence at hustle niya kung bakit nakuha ng mapuha ang number 1 sa standing ng NCAA. Tataas palalo ang stock niya dahil isa rin siya sa key player ng championship contender sa MPBL na San Juan. Sa rank 30 ay 6'9" center na si Tsutomu Tateshi. Sa rank 29 ay 6'3" power forward na si CJ Katapusan. Galing si CJ sa champion team ng UP. Pero sa last MPBL season ay mas naipakita niya ang kanyang individual skills at pagiging clutch. Mas tataas pa ang stock niya kung matutulungan niya makapasok sa MPBL finals ng Iloilo bilang starter. Sa rank 28 ay 6' shooting guard na si Gab Gomez. Sa rank 27 ay 5'11" point guard na si Robin Naide. Mas talaga ang value ni Naide na nakapasok sa finals ng CSB. Pero patuloy na tumaas ang stock niya sa last NCAA season dahil siya talaga ang naging second option ng Blazers para makapasok sa Final Four. Sa rank 26 ay yung 6'3" small forward na si Jason Credo. Nabigyan na ng playing time ni Coach Tab si Jason sa kanyang final UAAP year. Nagpakita naman ng quality minutes si Jason dito. Pero kung lalabas na ang potential ni Jason sa MPBL, ay pwedeng kahit sa second round ay makuha na siya. Sa rank 25 ay 6'4" power forward na si JP Maguliano. Ang laki ng tinaas ng stock ni JP dahil sa pagkaka-mythical 5 sa NCAA at sa laki ng in-improve ng kanyang overall game. Patuloy pang tataas ang stock ni JP ngayon sa MPBL para sa Nueva Ecija. Sa rank 24 ay ang 5'10" point guard na si Jared Brown. Biglaan na naging desisyon ni Jared na iwan ang Ateneo. Pero kung pagbabasehan ng kanyang one and done season sa UAAP ay talagang second rounder si Jared. Dahil siya naging most consistent point guard ni Coach Tab kung bakit umabot pa din sa Final Four ang Ateneo na madami ang nawalang key players. Sa rank 23 ay 6'2" small forward na si Francis Escandor. Si Francis ang naging X-Factor at most efficient small forward ng Green Archers. Naging malaking bagay din ang efficient 3-point shooting ni Francis kung bakit nakuha ng Lasal ang kampyonato. Pero mas masusolidify ni Francis ang pagiging second rounder kung magiging isa siya sa most efficient 3-point shooter sa MPBL. Sa rank 22 ay 6'4" power forward na si Ace Andagon. Sa FPU pa lang ay kilala na si Ace sa kanyang athleticism at hustle.
Pero ngayon sa MPBL at PSL ay mas lumapad na ang pangangatawan niya na pwedeng maging edge niya sa ibang power forward prospects para makuha siya sa second round. Sa rank 21 na yung 5'9" point guard na si Kurt Rayson. Medyo nag-struggle si Kurt sa kanyang final NCAA season. Pero di natin may kakaila na isa si Kurt sa best scoring point guard sa class na ito. Maliban dyan ay naging key player siya ng repeat ng Letran at main point guard din siya ng reigning champion sa MPBL na Pampanga. Sa rank 20 ay 6'3" power forward na si Mike Malonzo. Si Mike na ang masasabi ko most reliable big man sa naging UAAP contender na Bulldogs. Gamit ang hustle at rebounding ay natulungan niya ang NU makabalik sa Final Four. Ngayon ay dala-dala niya pa din ang hustle na yan sa MPBL para sa team ng San Juan. Sa rank 19 ay 6'5" power forward na si Vince Magbuhos. Biglang tumaas ang draft stock ni Vince sa kanyang final season sa UAAP dahil din ito sa pagiging veteran leader niya ng Adamson. Almost nakapasok nga sila sa Final Four. Bukod pa dyan ay nag-improve na din ang kanyang individual offense. Expect natin na lalong tataas ang draft stock niya. Matutulungan niya maging contender sa MPBL ang Nueva Ecija. Sa rank 89, 6'5" small forward na si CJ Payawan. Sa one and done season ni CJ sa UE ay nagpakita siya ng efficient outside shooting at high basketball IQ. Pwede pa tumaas ang stock ni CJ kung matutulungan niya ang Valenzuela makapasok sa MPBL playoffs. Sa rank 79, 6'8" center na si Jeyo Chu. Limited lang ang naging exposure ni Jeyo sa UAAP. Pero alam naman natin na pagkagaling sa sistema ni Coach Tab ay talagang pinagkakatiwalaan ng mga scouts at napipik na mataas. Sa rank 69, 6'4" small forward na si James Spencer. Alam naman natin ang reliable outside shooting at championship experience ni James sa UP. Pero ang paglalaro niya sa NBL 1 ngayon, ang biglang mapapataas ng kanyang draft stock gaya na nangyari kay Brandon Bates sa last draft. Sa rank 50 na yung 5'8" point guard na si Mark Nonoy. Sa UST pa lang ay kilala na si Nonoy sa kanyang instant scoring at pagiging deadly sa transition. Nag-improve naman ang pagiging clutch niya sa Lasal at naging malaking bagay kung bakit nagkampiyon ito sa UAAP. Pero ngayon na maglalaro na siya sa MPBL para sa Iloilo, ay posibleng mas mapataas niya pa ang kanyang value at maging late first rounder sa upcoming draft. Sa rank 40 na yung 6'6" center na si Ben Phillips. Talagang limited lang ang nakuha playing time ni Ben sa kanyang final year sa UAAP dahil sa lalim ng big man rotation ni Coach Topex. Pero tuwing nagagamit siya ay nagbibigay siya ng solid contribution lalo na nung playoffs. Kaya for sure ay madami ng scouts ang nakaabang sa serbisyo ng champion big man. Sa rank 30 na yung 5'10" point guard na si LJ Gonzalez. Matagal nang kilala si LJ na isa sa best point guard in college. Pero this season, mas napataas niya pa ang kanyang draft stock dahil sa mga clutch plays at pagiging part ng UAAP Mythical 5. Mas masosolidify pa niya ang pagiging first rounder kung matutulungan niya ang Quezon magkampiyon sa MPBL. Sa rank 12 ay yung 5'10" point guard na si Jerome Lastimosa. Medyo mababa ang draft stock ni Jerome dahil sa kanyang ACL injury. Pero dahil sa kanyang elite skills ay malabong di siya makuha sa first round this year kahit loaded pa ito. Sa rank 11 na yung 6'4" power forward na si Brandon Ramirez. Patuloy na tumataas ang draft stock ni Brandon dahil bukod sa dinodominate niya mga big man sa PBA 3x3 gamit ang kanyang physicality ay mas naging reliable na din ang outside shooting niya. Kaya siya naging top scorer from leg 1 to leg 5 dahil dito ay malabo nang di pa siya mapick sa first round. Sa rank 10 na yung 6'2" shooting guard na si CJ Cancino. Sa UST ay kilala na si CJ sa kanyang all-around game. Pero sa UP naman ay naipakita niya ang kanyang individual offensive skills. Maganda naman ang naging final UAAP season ni CJ kahit kinapos sila sa championship. Pero ngayon ay pwede niya na uli pataasin ang draft stock niya. Madadala niya ang Iloilo sa MPBL Finals. Sa rank 9 na yung 6'6" small forward na si Kobe Paras. Matagal-tagal na din wala sa basketball scene si Kobe. Pero once sumali na siya sa draft ay posibleng hindi siya makuha sa first round dahil sa kanyang elite athleticism at overall skills. Sa rank 8 ay 6'5" power forward na si Lawrence Domingo. Si Lawrence na siguro masasabi kong isa sa mga PBA ready talaga sa lista to. At sa mga contender na naghahanap ng instant impact right on the get-go, ay pwedeng i-consider itong si Lawrence sa kanilang first round pick. Sa rank 7 na yung 5'11" point guard na si Evan Nelly. Na-solidify na ni Evan na siya ang top point guard sa class na ito sa last UAAP season. Malaking bagay ang leadership at decision making ni Evan sa clutch kung bakit nakuha nila ang kampyonato. Isama mo pa na naging part siya ng Mythical 5.
at siya ang isa sa may pinakamataas na basketball IQ sa lista to. Sa rank 6 ay ang 6'7" power forward na si Kai Balungay. Sa unang season pa lang ni Kai sa Ateneo ay naging key player na agad siya at naging malaking tulong sa kanilang kampyonato. Kahit kung sakaling tutuloy na ang former King Eagles sa next draft ay dadami ang mga options na pwede mapick sa top 5. Sa rank 6 ay ang 6'3" small forward na si Justin Butang. Si Justin na siguro ang third best Pinoy PBA prospect sa KBL after Albano at Abando dahil din sa kanyang highlight plays at elite scoring. Kahit kung sasali na siya next draft ay isa siya sa abangan ng mga coaches na naghahanap ng young elite wing player. Sa rank 4 ay 6'6" power forward na si Will Gozum. Dahil ng last season ay masasabi kong si Will pa din ang naging most dominant big man sa NCAA this year. Magiging surefire top 5 pick na talaga siya kung patuloy niya i-dominate ang mga big man sa MPBL. Sa rank 3 ay ang 6'10" center na si CJ Lim. Ngayon pa lang ay todo paghahanda na si CJ sa draft, kahit di na ako magtataka pagdating ng combine ay tumaas lalo ang stock niya at makuha kahit sa top 3 dahil ang mga ganitong size ang mga in-demand ngayon sa PBA. Sa rank 2 ay ang 6'9" center na si Justin Baltazar. Kahit sa last 2 draft ay surefire top 3 pick lagi itong si Balti, ang masasabi kong best amateur player ngayon sa Pinas. At ang best prospect sa class na ito ay ang 6'2" shooting guard na si Cedric Berfield. Alam naman natin na nahanay ang kalibre ni Berfield kila Mikey at Holt dahil sa kanyang NBA G League experience. Pero napatunayan din niya yan sa last East Asia Super League kung saan niya dinominate ang talk and text na talagang generational PBA talent siya na pag-aagawan once sumali na sa draft. Medyo malapit na din magsimula ang NCAA at UAAP. Pero padami ng padami ang mga nag-i-skip ng kanilang final year at nagbabaka sakali na sumali sa next draft. Hindi pa kasama dyan ang mga overseas Pinoy players na pwede din biglang sumali. Kahit expect po natin na every big board natin ay may konting pagbabago dahil sa mga nadagdag na prospects. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.